Magandang gabi po sa inyong lahat. Pakibati ang katabi ng magandang gabi. Tayo po ngayon mga kapatid ay nasa ikalimang simbang gabi. Lagpas na po tayo sa kalahati at sana kumakapit pa rin kayo. Lumabas sa Facebook ang history ng ating ginagawang debosyon tuwing Disyembre. At ayon sa historian na nagsulat, mas angkop ang tawag na Misa de Aguinaldo kesa Misa de Gallo. Dahil ang siyam na misang sinasakripisyo natin bago magpasko, ang siyang aguinaldo o regalo natin sa Niño Jesus. Samantalang siya naman, sa araw ng Kapaskuhan, ang kanyang sarili, ang aguinaldong ibinibigay niya para sa atin. Kaya sa exchange gift na ginaganap natin, sana wag nating tipirin ang Panginoong Jesus, maging tapat tayo sa debosyon ng siyam na gabi upang may maialay sa sabsaban. Alam niyo po mga kapatid, ang ating bansa ay tinatawag na Pueblo Amante de Maria. At siguro narinig nyo na yan dahil tayo'y isang Marian Parish. At ano ba yung kahulugan ng Pueblo Amante de Maria? Dalawang bagay. Una, na ang mga Pilipino, mahal ang mahal na Birheng Maria. Pero ikalawa, na ang mahal na Birheng Maria, mahal na mahal din ang mga Pilipino. Paano raw nakikita ang pagmamahal ng mga Pilipino sa mahal na Birheng Maria? Meron tayong debosyon sa rosaryo, meron tayong mga suot na eskapularyo, meron tayong mga pilgrimage sa Manawag, sa Baclaran, sa Santo Domingo, meron tayong Flores de Mayo at our month of the Rosary kapag Oktubre, at iba pa at iba pa. Kaya kitang-kita na mahal ng Pilipino ang mahal na Birheng Maria. Pero alam din natin na mahal na Birheng Maria ang mga Pilipino. May dalawang historical events na nagpapakita ng kanyang paggalaw para sa ating kapakanan. Yung Battle of La Naval, saka yung EDSA Revolution of 1986. Kitang-kita raw ang galaw ng mahal na ina para sa ating bansang Pilipinas. At siguro sa mga panalangin ninyo, naranasan nyo rin ang kapangyarihan ng kanyang paghiling sa kanyang anak kung anuman ang ating pangangailangan. Pero magandang tanungin, ito lang ba ang pagpapahayag ng pagmamahalan natin ni Maria? Nasa externalities lang ba ang ating pagmamahal sa Kanya? O may mas malalim pang pagpapakita nito? Sa kabilang banda, ang gusto lang ba ng mahal na Birhen ay ibigay ang ating kahilingan at pangangailangan? O meron siyang mas malalim na hangad? Alam niyo po, kung tunay na nanay si Maria, hindi niya lang gusto ibigay ang ating hiling at kailangan. Kung tunay na nanay si Maria, gusto niya na tayo magkaroon ng magandang kinabukasan. At yun ay walang iba kundi langit. Kaya naman, gugustuhin niyang turuan din tayo paano makarating sa langit. At tayo naman bilang mga anak, pakita rin natin yung pagmamahal natin sa Kanya, pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga turo sa pagbabago ng ating kalooban. Ano kaya yung tatlong lesson na matututunan natin sa mahal na ina upang maisilang si Jesus sa ating pamumuhay? Unang-una pong aral, freedom from sin allows us to be free for God. Ang kalayaan mula sa kasalanan ay naghahaya sa ating maging malaya
para sa kalooban ng Diyos. Alam natin, noong December 8, pinagdiwang natin ang Immaculate Conception. At ano yung paniniwalang yon? Na walang kasalanang orihinal si Maria nang siya ay mabuo sa sinapupunan ng kanyang ina na si Santa Ana. At hindi siya nagkasala sa tanang buhay niya. Kaya naman her freedom from sin allowed her to be free for God. Siguro sasabihin nyo, bakit nyo naman yan tinatalaki, Father? Wala naman yan sa Ebanghelyo. Alam nyo po, sabi ng mga scripture scholars, nakapaloob sa pagbati ng anghel, basihan natin sa Immaculate Conception. Nang sinabi ng anghel, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Ang ibig sabihin daw nun, ikaw ay binibiyayaan ng Diyos ngayon at ikaw ay matagal nang biniyayaan ng Diyos. You are blessed now, but you have been blessed ever since. Kaya nga makikita natin, dahil sa kalayaan niya sa kasalanan, kahit ano pang hingin sa kanyang mahirap na gawain ng Panginoon, ito'y nagawa niya. Paano natin yan na-apply sa sarili natin? Sana po nakikita ninyo na ang inyong mga kasalanan ay para bang pagkakagapos kay Satanas. Dahil sa ating mga paboritong kasalanan na lagi nating kinahuhulugan, ay mabubuting gawa tayong hindi natin magawa. Dahil sa pananatili natin sa kasalanan, ang world of possibilities natin ay pawang kasalanan din. Pero anong tinuturo ng ating mahal na ina sa atin? Magbagong buhay, talikdan ng kasalanan, at danasin ng kalayaan para magmahal, para magbigay, para maglingkod sa Diyos at kapwa. Kaya yan po ang unang lesson ng ating mahal na ina para sa langit na kinabukasan. Freedom from sin will allow us to be free for God. Ikalawang paalala niya is to be clear about your identity. Maging malinaw sa inyo ang inyong katotohanan at mabuhay kayo ayon sa katotohanan na iyon. Dito sa ating ebanghelyo, sabi ni Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ayon sa iyong sinabi. Fast forward sa Magnificat, sasabihin niya, the Lord looked upon this lowly servant. Kaya nga ang pagkakakilala ni Maria sa kanyang sarili ay mababa, isang alipin ng Panginoon. At dahil yun ang kanyang katotohanan, ararapat niyang gawin, sundin ang kalooban ng kanyang Panginoon. Ano po yung kasalanan ng unang Adan at Eva? Nakalimutan nila na sila'y tao lamang. Hinangad nilang maging tulad ng Diyos, kaya kumain sila ng prutas na ipinagbabawal to know what's the difference between good and evil. They wanted to be like God, they forgot who they were, at doon nagsimula ang kasalanan. Samantalang ang ating mahal na ina, kahit siya'y ituturing na ina ng Diyos, ang pagtingin sa sarili ay alipin ng Panginoon. Yan ang pangalawang aral ng ating mahal na ina, mga kapatid. Lagi nating tatandaan na tayo'y nilikha lamang at ang Diyos ang lumikha. Na tayo'y anak lamang at ang Diyos ay ang Ama. Na tayo'y alipin lamang at ang Diyos ay ang Panginoon. Kaya tayo'y susunod sa Kanyang kalooban.
Ikatlo at huling bilin o aral sa atin ng mahal na ina ay ito, na ang Espiritu Santong lumukob sa Kanya ay ang parehong Espiritu Santong lumukob sa atin nung tayo'y binyagan. Kasi baka isipin nyo, ay nako, para po lang yan sa Mama Mary, yung mga bagay na iyan. Pero wag nating kakalimutan na iisa lang ang Espiritu Santo. Ang pangyarihan niyang lumukob kay Maria ay nananahan sa atin. Ang pinagkaiba lang ang ating mahal na ina, pakinggan, sinunod, pinag-alab ang Espiritu sa kanyang buhay. At tayo kadalasan hindi natin pinapansin. Sa ibang espiritu tayo nakikinig. Kaya nga, para mag-alab din ang Espiritu sa ating buhay, dapat tulad ni Maria, makinig tayo sa mga anghel at hindi sa mga ahas. Manalangin tayo upang marinig ang kalooban ng Diyos. Magtanong tayo tulad ni Maria para maging malinaw ano bang dapat nating gawin. At sumuko tayo sa kalooban ng Diyos na inubulong ng Espiritu Santo. Yan po ang tatlong bilin ng ating mahal na ina ngayong ika-5 araw ng Misa de Gallo. Palalimin po natin ang ating pagmamahalan at pagmamahal natin sa Kanya. Kailangan nating akayin niya tayo sa mabuting kinabukasan ng langit. Sa pamamagitan ng pagiging malaya sa kasalanan upang maging malaya para sa Diyos at kapwa. Sa pamamagitan ng pag-alala kung sino nga ba tayo talaga at mamumuhay ayon sa katotohanan yon. At sa pamamagitan ng pagpapalawig ng impluensya ng Espiritu Santo sa ating buhay. Amen.